Good morning mga kachurba. Good morning. Kape tayo. Hindi ko matry sa inyo magkape kasi mainit sobra. Sobrang init. Kung ano. Kasi ng medyo busy ako itong umaga. Alam nyo, kasi nag-exercise muna. Kasi, di ba nung araw, yung ibang araw, ay tara na mag-chismis, chikahan tayo, tayo. Ingay lang kasi may mga tao kasi sa kabila. Kaya, baka mag-chismis ako, kaya hindi ako masyado nag-boses. So yun, medyo nag-exercise muna ako ulit. Pahinga. Kasi, nag-BP ako nung isang araw. Tumataas na naman yung aking BP. Naging 160 na naman, 160 pataas. Sa totoo lang noon, yung BP ko dati, yung hindi pa ako nai-stroke, 200 ako lagi. Nabibp ako dati sa company, sa clinic ng company. Ang nakukuha ko lagi dati ay 180. Bibihira ako maka 180. Malimit ako 200, 205, mga ganun basta 200 pataas. Tapos nainom ako ng gamot dati. Hindi talaga ako natalab yung gamot na inaan nila sa akin dati. Hanggang sa tinamad na ako mag-ano dati. So yun nga, dahil nga akalain na, hindi ko talaga akalain kasi na naabot talaga ako ng 200. Parang dead man lang ako kasi nga pasok lang ako nagpasok, ang init, sobrang init pa ng trabaho. Sobrang init, ang hirap magbuhat-buhat. Nagbubuhat kami. Kahit may mga kasama ang lalaki sa trabaho, nagbubuhat pa rin kami ng mga gawain doon. Kasi wala mapakit-pakit. Kaya enjoy naman kami kasi nandiyan din namin mga katrabaho, nakakatulong din. Kaya lang syempre mga busy kaya kasi nga buhat-buhat kami, sobrang init, walang electric fan. Ay, kiss me. Dumadating nga sa time na ano nga yung dugo ko. Na ano lahat. Na nalabas ang dugo sa ilong. Tapos dumating sa point na dinededma ko dati ang pagiging mataas ang dugo ko na naabot ng 200. Kasi para sa akin, kaya ko yan, katrabaho ko, hanggat kaya ko. Kaya nga, minsan, hindi ako pinapapasok ng mga ng clinic ng company namin. Hindi kami pinapapasok dati. Kasi nga, lagi nila kine-check. Kasi kada taon, every 1 year, yung mga, kahit sa medical naman, nag-check talaga ng medical lagi sa mga company after 1 year. Siyempre, pag may mga problema, may mga na-check ka sa clinic, kung ano man ang problema, hindi ka pinapapasok. Ngayon, dumating sa point na, hindi talaga ako hindi ako pinapapasok. Dahil, nalulungkot ako kasi ayoko nang nakatambay doon. Ang ginawa ko, nag-resign ako, nag-apply na lang uli ako. Yun, pag-apply ko, 6 months lang yung napasukan kong company na yun. Pero lagi nadugo yung dugo ang ilong ko dati. Pero wala akong pakialam. Basta punta lang ako ng CR kasi nag-ano ako ng dugo. Tapos, yun, hindi rin naman ako tinagal hindi ako tinagal ng trabaho kasi, yun nga, lagi nga akong na-high blood. So, in-stop ako. So, after yun, nag-apply na nga uli ako nun. Yun nga, yung huling pinasukan ko. Ay, grabe, sobrang talaga ang past ng trabaho nun. Pero, masaya ako dun sa trabaho. Kahit sobrang pagod. Kasi dami ko rin naging mga kaibigan. Ganyan mga tropa. Tsaka maraming natulong sa trabaho, kahit mga lalaki. Siyempre, lalaki talaga ang mga kailangan mo sa trabaho yun. So, natutulungan kami. Kaya masaya ako dati. Kaya lang, yun nga, dumating sa time na, di na kinaya. Pero inatake naman ako sa loob mismo sa bahay na yun. Kasi bumangon pa ako bumangon talaga agad ako kasi liligo na ako. Kasi hindi ako makabangon kasi sobrang sakit. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako makabangon hanggang sa natumba na ako. So, after nun, dahil nun, yun, inatake talaga ako ng high blood. Kahit sa araw-araw na pagkikismis ko sa iyo tungkol sa sarili ko, wala. Gusto ko lang ikismis. Bahala na kayo. Kung ayaw niyo akong pakinggan, ang mahalaga lang, napachismis lang ako. Alam mo naman, kaya wala akong kausap. Dito na ako sa bahay. Isa ako. So yun nga, after nun na ako'y dito sa bahay, mahirap. Araw-araw talaga ako nag-BP. Araw-araw nag-BP ako. Nag-exercise. Tapos mag-BP na ako. Kaso, ang gusto ng mga kapatid ko, mga 130 pa baba. Ganyan. Kasi, pag nadating na ng 140, pataas, mga ano sila, na-stress na sila. Kasi, nataas yung BP ko. Sa totoo lang, nataas ang BP ko. Ganun. Kaya meron akong pang-BP talaga na lagi ako nag-check. Lalo na kung mainit. Pag mainit kasi, sakit ng ulo ko. Ang taas ng BP ko na 160 pataas. Buti nga 160 pataas, hindi naabot ng 200. Naging ganun ang BP ko. So yun, na-umpisa ka, parang yung binigyan ako ng budget ng kapatid ko. Bumili ako maraming itlog. Bumili ako ng madaming itlog. Ang inano ko, kasi ang ano ko noon ay para maubusan man ako ng pera, meron akong itlog na ulam. Hindi ako nagpapakaubos ng itlog. Hindi ko akalain din naman, kahit na araw-araw ka mag-itlog, hindi ko akalain na malaking tulong din pala yun. Bumababa ang BP ko. Tapos lalo na kapag yung pinakulong itlog, yung tipong hindi ganun ka luto. Ang style niya kasi para siyang
balot, parang balot. Pinapakulo ko yun, pero hindi sobrang luto. Parang ginagawang balot, may sabaw-sabaw. Ayun ang kinakain ko sa itlog. Minsan, piniprito. Pero malimit ako mag, ayun ng itlog na parang taho. Parang, nasaman, kakalimutan ako. Nahirapan ako ng utak. Yung parang itlog na balot, parang ganun, masabaw-sabaw yung inaano ko. Yun, doon ko na-experience na. Ang naging BP ko ay 121%, 121/88, minsan 127, tumaas man, 127/88, mga ganun. Kaya parang ano ko na, dahil sa pagkakain ko siguro ng itlog, kaya nag-ano ko na mag-stock ng itlog. Kasi para sa akin, ito yung ano ko, ito ang paraan ko para mababa lagi ang aking BP. Kaya hindi ako masyadong nagkakain ng mga karne-karne ngayon. Kung magkaroon man ako, makain man ako ng mga nakain ako ng gulay, pero nag-i-stock talaga ako ng itlog. Ngayon na wala na akong itlog, chat ko nga yung kuya ko, baka sakaling bigyan ako. Pag binigyan ako, bili ulit ako ng maraming itlog. Kasi parang tumaas-taas na naman ang BP ko. At siyempre kahit ako may stress din. Kasi dati, 130 nakukuha ko dati. Yung after nung na-hospital ako, ang naging BP ko talaga nasa 140, 130. Medyo okay mga kapatid ko dati. Kaya nga nakalabas ako noon ng hospital dati. Never ko natanggap maka-accept ng 120 plus na BP. Hindi ako nakakaano. Ngayon lang ako nakakuha talaga. Yung ano ba yun? Kung nakaka-accept ako ng mga 120 plus na mga BP, simula nung ako nag-stock ng mga itlog, pagkakain ko na itlog. Bibihira ako mag-prito, bibihira. Ang malimit ko, tawag doon? Pinakulong itlog. Yung medyo balot-balot ang style niya, may sabaw-sabaw. Tapos naano ko sa kanin. Parang ginawa kong sabaw. Ang sabaw yung kanin ko yun. Itlog din. Ayun, nagpa-check lang ako sa'yo. Alam mo naman, wala naman ako ibang nagchismis ngayon. Ay wala akong machismis ngayon. Kasi yung mga dumaan na araw ay medyo mainit-init. Kaya gusto ko So, syempre gusto ko na mag-rest day muna. Rest day muna ako pagkikismis sa inyo. Maubos na pati ang load ko. Sana nga, mabigyan ako ng kapatid ko ng budget. Kaya para kapagpalutang tayo, wala akong budget. Syempre nag-load lang ako pag may pera ako. Yun lang. Yun lang, pagkikismis lang ako. Sige na. At ako'y mag-ano ng exercise. Uli at ako'y mag-BBP ako kasi mataas yung BP ko ngayon. Kaya mag-exercise muna uli ako at ako'y mag-ano. Ulit-ulit ako lagi mag-ano. Hindi ko yun ini-stop hanggat hindi nababa yung BP ko. Mag-exercise ako. Check ako sa kapatid ko, pagalitan ako. Okay? Bye muna sa inyo. Mag-exercise ako. I-kismis muna sa inyo paano ang makuha akong BP. Okay? Kailangan natin mag-check lagi. Ano na mga kapatid lang. Hindi pa sila dun. Taas pa ngayon. Diba? Taas ngayon mo? Kailangan ako mag-relax na lang. Relax na lang. Ano ka? May akitin ko. Pinag-inutin ha. Wait lang. Antay na. Ikaw nakakain ng gamot. May ako inom ng pagkain. Kailangan ko sa kanin. Tama. Masaya tayo. Naralax ako. Baka na-stress ako.